Magandang hapon po sa bawat isa. Atin pong tatalakayin sa hapong ito ang pinamagatang The Rich Man and Lazarus na mababasa sa aklat ng Lucas chapter 16 verses 19 to 31. Makikita natin sa istoryang ito ang dalawang taong magkaiba ang estado ng pamumuhay at kung ano ang kinahinatnan ng bawat isa nang sila'y mawala sa mundong ito. Upang ating maunawaan, basahin po natin sa Tagalog. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya dito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dagong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang sundin." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Ang mensaheng ito ay napakahalagang unawain at isapuso. Maralita o nakaaangat man sa buhay ay mainam na magbigay atensyon, sapagkat ito ay may kinalaman sa buhay na walang hanggan. It's either heaven or hell. Ang buhay na susunod na haharapin ng bawat isa sa atin. Upang mapalawak ang ating kaalaman sa istoryang ito, ating hati-hatiin ang bawat talata. Ngunit bago po iyon, paalala lang po mga kapatid, mga manonood, hindi ko po sinasabi sa istoryang ito na masama ang maging mayaman at maging mahirap na lang ng tuloy-tuloy para makapunta sa langit. Hindi po ganoon ang ibig ko pong sabihin. Atin pong palalawakin ang istoryang ito nang sa ganon ay ating mapag-aralan o mapag-ingatan na ating gamitin ang ating buhay sa mundong ito nang may kaayusan na nakalulugod sa ating Diyos. Unahin po natin ang verses 19 to 21. 19.
May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Maliwanag na may isang taong maganda ang posisyon sa lipunan, mayaman, high in socio-economic status, nagdaramit ng mamahalin. Marahil kung ito ay sa ating panahon, nariyan ang mga brands na Oscar de la Renta, Louis Vuitton, H&M, Hermes, Gucci, Prada, Chanel, Dior, at iba pa. Marami pang mga brands na mamahalin. Linawin ko lang po ulit, hindi po masamang magsuot ng mga ganito. I'm just giving an example for the most expensive clothing brands now in our time. So ayun, sagana rin sa pagkain araw-araw ang rich man. Hindi nawawalan ang kanyang hapag. In short, wala siyang problema sa mundong ito dahil lahat ay mayroon na siya. Ngunit sa kabilang dako naman ng pamumuhay, may nagngangalang Lazaro, isang pulubing tadtad ng sugat sa katawan, na tila napabayaan ng pangalagaan ang sarili. Dahil nga po sa wala siyang kakayanan, naghihikahos na tanging iniisip na lamang ay ang makakain. Kaya't siya'y pumwesto, nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Bakit? Dahil hinahangad niya na siya man lang ay matapunan ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Sa ibang salitay, ito ang mga tira-tirang pagkain. Just imagine kung gaano siya kahirap. Dagdag pa riyan ang pagdila-dila ng mga aso sa kanyang mga sugat na tila siya'y pinagpipiestahan na at ginagawang pagkain. Sa ganitong sitwasyon ni Lazaro, ano ang ginawa ng rich man? Wala po tayong mababasa na siya'y binigyan o inabutan ng pagkain. Well, in fact, naroon lamang siya sa may pintuan at hindi kalayuan. Nakakalungkot po kung ating iisipin na maging sa ating henerasyon ngayon ay may mga ganitong pagkakataon na hindi natin maiiwasan. Na kahit saksi na ng ating dalawang mata ay hindi natin magawang lapitan o tulungan. Kapatid, sabi po sa Galatians chapter 6, verse 2, bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Kung tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makatulong sa mga naghihikahos, atin pong gawin na makatulong para sa kanila. Sabi nga po, bear one another's burdens. Ayun po. Sunod naman po ay ang verse 22 and 23. 22. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Spot the difference, mga kapatid. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Verse 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So dito po, ang dalawang taong magkaiba ang estado sa buhay, ngayon ay parehas ng sumakabilang buhay. Hindi natitignan kung mayaman o mahirap sa lugar na ito. Ngunit ating ikumpara kung nasaan nga ba
ang bawat isa sa kanila. Ang mahirap na si Lazaro, noong siya'y namatay, agad dinala ng mga anghel. Saan? Abraham's bosom. Sa paraiso, sa piling ni Abraham. Remember, si Lazaro, yung isang pulubing walang kakayahan sa mundong ito noong siya'y namumuhay pa rito. Itong rich man naman, noong namatay, siya ay inilibing. Siyempre, may kaya, mayaman, magagawa nilang ilibing ito at bigyan ng napakaganda at napaka-ingranding puntod. Ngunit ang tanong, saan siya napunta? Sa Hades, lugar ng mga patay, sa impyerno. Sa AMP version ng verse 23, in Hades, the realm of the dead. Ano po ulit? The realm of the dead. Being in torment, he looked up and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. Ano po ulit yung bosom? Paradise, paraiso. Ano pong nais ipakahulugan nito? Hindi po tayo kayang dalhin ng mga material na bagay, kayamanan, kasikatan, papunta sa langit. In the end, it means nothing if we don't know how to handle it according to the will of God. Sabi nga po sa Matthew chapter 6 verses 19 to 20, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Makakapag-impok tayo ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng paggawa sa kalooban ng Diyos. Ano po iyon? Isa po riyan ang pagtulong sa kagaya ni Lazaro. Sabi nga diba kanina, bear one's another burdens. At isa sa greatest commandments ng ating Panginoon, love one another. So sa pagtulong, maipapakita natin na mahal natin ang ating kapwa. At kung maalala natin, si Lazaro nga po yung naghihikahos, walang kakayanan. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 3, God blesses those who are poor and realize their need for Him, for the kingdom of heaven is theirs. Ayun po ang nangyari kay Lazaro. Mahirap siya sa mundong ito, ngunit nung namatay siya, doon siya napunta sa lugar na may kapahingahan, kasaganaan, katulad sa sinabi ng verse na ito. Next, verse 24. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Nang matanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, siya'y sumigaw at nagmakaawa, naghahangad na basain man lamang ang kanyang dila. Ibig sabihin ay napakainit sa lugar na iyon. Ang 50 to 54 degrees Celsius na ating nararamdaman sa atin sa panahong ito ay walang-wala sa nararamdaman ng mayamang ito. Ibig sabihin sa lugar na iyon, walang tubig, wala ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa John chapter 7 verse 37, on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Nandoon na siya sa impyerno. Wala nang Jesus doon.
hindi niya na pwedeng tanggapin pa or tumawag pa sa ating Panginoong Jesucristo. Dito, kapag ang sino man ay nauuhaw, let him come to me and drink, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang nais ipapahulugan dito? Kapatid, heaven and hell is real. Accept Jesus as our Lord and Savior before it's too late. Next is verse 25 and 26. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay maligaya. Maligaya siya dito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Verse 26, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan. At ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. We can observe here that the rich man didn't manage his wealth well. Ginamit niya lamang ito upang pasayahin ang kanyang sarili. At nakalimutang may nangangailangan pala ng tulong sa labas, gaya ni Lazaro. Ito ang naging dahilan ng pagdurusa ngayon sa kanyang kinaroroonan. Once na naroon na ang isang tao'y hindi na makakabalik o makakapunta sa langit, sapagkat sa pagitan nito'y may malaking bangin at ang tanging daan lamang upang makatawid sa bangin ngayon, walang iba kundi si Jesus. Sabi nga po sa John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus ay makakapunta tayo sa Diyos Ama. Isa pang ibig sabihin ng verse na ito, habang narito pa tayo sa mundong ito namumuhay, may pagkakataon pa tayong magsisi sa ating kasalanan. Hanggat nakakagawa ng kasalanan, repent agad, humingi agad ng tawad sa Diyos. Pero kapag kinamatayan na natin ang ating kasalanan, natambakan, naging building na yung kasalanan sa buhay natin, at kinamatayan natin yun, diretso tayo doon sa impyerno. At doon, kahit anong pag-iyak, kahit anong pagsisisi, hindi na mababawi. Doon na po ang ating eternal. Doon na po tayo maghihirap ng maghihirap at wala ng pag-asa. Brothers and sisters in Christ, let us not ignore Jesus. He can save our soul, and by that, we can experience the eternal life in heaven, just like Lazarus. Verse 27 and 28. Ngunit sinabi sa kanya ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, subuin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. You know what? Ipinapakita dito na nasa huli talaga ang pagsisisi. Ngunit tayong mga binibigyan ng chance, wag na po nating hintayin ang panahon na maranasan ang pagsisising ito. Habang may oras pa'y mainam na lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran at magpabago sa tulong niya. Ang kagandahan din po sa verse na ito ay nagkaroon ng concern, ng compassion ang rich man para sa kanyang ama at mga kapatid, na kung maaari daw ay papuntahin si Lazaro sa kanilang lugar at paalalahanan
upang hindi nila maranasan ang paghihirap, pagdurusa na kanyang pinagdaraanan sa lugar na iyon. Kapatid, kung may mga pamilya, kamag-anak tayong alam nating hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus, let's continue praying for them. Huwag po natin silang tigilan. Let's have compassion, concern for them hanggat sila'y makakilala sa ating Panginoong Hesukristo, hanggat tanggapin nila ang ating Panginoong Hesukristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Verse 29. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang sundin. Ulitin po natin. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang sundin. Maliwanag rito na ibinigay sa kanila ang sulat ni Moises at ng mga propeta. Gaya natin sa panahon ngayon. Mayroon tayong Biblia, Bible. Maaari na rin mag-install sa cellphone upang mas mapadali. Kung kaya't atin na pong pagtuunan ng pansin, ito'y basahin at unawain sapagkat ito ang manual ng ating buhay. Gaya pag bumibili tayo ng mga gadgets, appliances, meron at merong manual na nakasama doon. Sa atin po bilang tao, bilang nilalang ng Diyos, ang manual po natin ay ang Biblia. Iyon po ang dapat nating sundin. Based on my research, may nakita po akong ipakahulugan ang Bible. B is for basic, I is for instruction, B is for before, L, living, E, earth. Bible, basic instruction before leaving earth. Ano po ulit? Basic instruction before leaving earth. Kaya't kung ang Biblia natin sa bahay ay puno na ng alikabok na tila mapagsusulatan na, atin na pong buklatin iyan, mga kapatid, at simulang magbasa dahil iyan po ang makapagliligtas sa atin pagdating ng panahon. Verse 30 and 31. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila't tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. 31. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Pinatototohanan rito gaya sa request ng rich man na ang mga tao gaya natin ay may nature na kapag nakita, doon lang maniniwala. To see is to believe. Ngunit may sinabi ang ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 20, verse 29. Jesus said to him, have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe. Mapalad ang mga taong kahit hindi pa nakikita o nakakakita at nanampalataya na. Yun po ang tunay na mapapalad. Hindi po yung kapag nakita ko, doon lang ako maniniwala, hindi po yun. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Tulad natin sa ating pamumuhay ngayon, hindi pa natin totally nakikita ang heaven or hell. Kailan tayo maniniwala? Kapag nandoon na tayo sa dakong pagsisisi. Ngayon, habang hindi pa natin nakikita, habang may chance pa tayo, manampalataya na tayo dahil maliwanag na maliwanag, uulitin ko po ulit. Blessed are those who have not seen and yet
have believed. Nais rin iparating na kung nais iparating ni Abraham, sinabi niya ito sa rich man, kung ayaw nilang sundin ang mga nakasulat, malamang ay hindi rin nila paniniwalaan ang isang patay na muling nabuhay. Ano po ang nais sabihin ni Abraham kung bakit hindi niya tinupad ang request ng rich man? Dito sinasabing, work out your own salvation. Ulit. Work out your own salvation. Na gaya ng sinabi sa Philippians chapter 2, verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. Ito. Work out your own salvation with fear and trembling. Ulit. Work out your own salvation with fear and trembling. Hindi nanay, tatay, ate, kuya, lola, tita, tito ang magwo-work out sa ating kaligtasan, kundi tayo mismo. Kanya-kanya, sila lamang ay gagamitin ng Diyos bilang instrumento upang tayo'y makakilala kay Jesus. At matapos iyon, kapag natanggap na natin ang ating Panginoong Hesukristo, kapag nabahagian na tayo na mismo ang mangangalaga at magpapanatili sa kaligtasan ating natanggap. Ano ba itong kaligtasan? Work out for your own salvation. Ito po ang salvation na araw kung saan tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Sabi nga po sa Romans, because if we confess with our mouth and believe in our heart that Jesus is Lord, we will be saved. At sinabi sa John 3:16 na, for God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Yun po ang kaligtasan. Diba, nabanggit po kanina na Jesus is the way, the truth, and the life, na walang makakapunta sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Iyon po ang tinutukoy na kaligtasan, salvation. Amen. Ating tandaan na walang kinalaman ang estado ng pamumuhay sa pagpunta sa langit. Mayaman o mahirap man ay walang pinipili ang Diyos.